may pa-dedication tayo ngayong umaga, Of partner. course. When will I see you again? Miss Alice Guo. Nalusutan po tayo lahat pare-pareho mga kapuso. Anong pinakasikat? O notorious ba, should I say, na opisyal po ng gobyerno, ex na ngayon dahil siya po ay nasibak na ng Office of the Ombudsman. Na-dismiss. Oo, na-dismiss. Base po sa isiniwalat ni Senator Rizzo Ontiveros, noon pang July 18, nakalabas ng bansa si Alice Guo. Diretso daw po ito ng Malaysia. At saka nag-Singapore, nagpunta doon at nag-meet up, nag-eyeball sila ng kanyang mga kapamilya. Yun. Sa dinami-dami po ng law enforcement agency natin, laglag tayong lahat sa isang Alice Guo. Nakakahiya na po. Oo. Kinumpirma din yan, Weng, ng Bureau of Immigration. Hindi base sa kanilang sariling information, resulta ng pagmamanman kay Guo na may lookout bulletin, mga kapuso, kundi base pa sa impormasyon na galing pa sa kanilang counterpart abroad. Sa abroad. Doon nakuha ang impormasyon. Yes. Hindi raw po talaga kasi recorded sa centralized database ng Bureau of Immigration ang flight at movement nitong si Alice Guo. Paano nangyari yun? Yun ang malaking tanong. Di ba, hindi niyo po masisisi ang taong bayan kung namumuro na kayo sa pagkadismaya at batikos ng publiko. Hindi lang po Immigration Bureau ito, damay na natin ang PNP pati NBI kasi pare-pareho kayo na may mandato na magkaroon ng lookout, hindi ba? Lalo na po ang immigration dito kay Alice Guo. Meron din pong arrest warrant ang si Alice Guo galing sa Senado at ibinigay ng Senado at humingi ng tulong ang Senado sa PNP, NBI para hanapin si Guo, iharap doon bilang pagsunod sa arrest warrant. Yeah. Walang nangyari doon sa arrest warrant na yon. Ang nangyari Hindi siya ay, nahanap, natakasan pa tayo. meron siyang itinerary. So mula sa Kuala Lumpur, dumiretsong Singapore, tapos may balita pa na sumakay pa ng ferry. Wow! Papunta pa ng Indonesia. Kita mo yun. May mga ganon na mga impormasyon, mga Oo. kapuso. So Yeah. bago pa dumating yung bagyong si Butchoy, Yes? ay umalis na pala. Wala na siya sa Si par. Butchoy dumating July 16. Arrest warrant sa kanya na isyuhan July, hindi tayo nagkakamali, 13. Pero, Oh. July 18 naman, siya, umalis siya. Umalis na. Yes. So from 13 to 18, may chance sana nun. Oo. Pero nakalusot pa nun. Dapat. Ay sabi ni abogado ni Guo, alam niya nasa bansa pa yung dating alkalde kasi kamakailan pumirma daw po ito at nagpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Diyos ko naman, wag na tayo maglokohan. Ang pagpananotaryo po, alam natin na maraming nangyayari dyan. Nagtatatakan lang, okay na, buto-buto, hindi ba? Hindi kailangan ng prosesya dyan, Yes, ano? hindi. Oo. Huwag niyo ibigay sa amin yung ganong klase ng alibay kasi alam natin na nangyayari na hindi totoo. So nasa ano siya Diba? ngayon? Yun ang malaking sinasabi tanong. ang DOJ rin na nandito raw. So alamin natin. O, iharap niyo sa taong bayan si Guo. Mula sa immigration, ating alamin. Kasi ho sila ay baka ho mapuntirya ho rito. Bakit ho nakalusot? Yes. At sila Saan dapat tayo? yung nakakaalam Oo. ng movement na higit sa lahat, Yung di mga ba? OFW, ang hirap ngang makalabas ng immigration. Totoo, Diba? mahigpit. Na-offload pa dyan. Oo, pero may Ito, sabi hindi kasi, na-offload. yung kwento nga ni Nifa, baka naman chartered flight. At Yun normally, ang, kapag mayayaman ng kliyente ng chartered flight, hindi na dumaraan yun at pumipila sa immigration. exempt Diretso pa ang sila kanilang dyan. Aba. SUV sa tabi ng eroplano. Ihati doon sa kanilang chartered plane. Yes. Okay. Unahin na natin ngayong umaga sa saksi sa Double B. Sa pangalan ni Joel Reyes Obela, ko po si Weng de la Peña. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. At nasa linya na ho natin, partner, nasa linya ho natin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana, magandang umaga po sa inyo. Welcome po, saksi sa Double B, Radyo na TV pa. Good morning, Ma'am Morning, Dana. Good morning. Good morning po sa inyo. Yan, ma'am, humihingi ng paliwanag ang taong bayan. Ano nangyari? Bakit hindi natin natiktikan na ito pa lang si Alice Guo ay nasa labas na po pala daw ng Philippine Area of Responsibility, sasabihin ko, ng Pwede. bansa po natin. Nag-go out na ho ng Yes, area of responsibility. Yes, doon po sa ating centralized database po, no recorded departure si Mayor Alice Guo. So sa atin pong database, she is still inside the country. But napag-alaman po natin sa ating mga counterparts na meron po siyang recorded entry in Malaysia, in Singapore, and in Indonesia. So sa tingin po natin, since hindi po siya dumaan sa proper immigration processing, maaari pong inabuso nito yung mga informal ways para makalabas po ng bansa. Possibly po, kagaya po na nabanggit kanina, isang eroplano na isang private airstrip o kaya po tawid dagat sa southern borders. So, ibig sabihin, pwedeng southern backdoor ang ginamit niya. Hindi not necessarily na aeroplano, pwedeng by boat siya lumabas dito. Diretso siya ng Malaysia. That's a big possibility po. Tinatrack pa po natin kung ano yung eksakto mga dinaanan niya. But yan po ang tinitingnan natin ng mga teorya na hindi po siya dumaan sa formal ports
where immigration presence is located kasi definitely makikita po yan doon sa system natin. Yung Okay, pong, ako gusto ko malaman kasi may lookout order ho Yes, ito. So oo. saan ho ba na ilalagay yung mga lookout order na yan? Kasama ho ba yan kahit yung mga sinasabi nyo hong other means of transport? Yung Yes. mga private plane o kaya yung mga pribadong barko o gano'n o ano mang Yate. gamit, yate. Yes, sa system po natin, nakalagay po yan, centralized database po, kung merong derogatory record ang isang individual. Kagaya po ng lookout bulletin na inisyu po kay Mayor Guo. Yan po ay nadedetect sa lahat po ng formal ports of entry and exit, kagaya po ng paliparan at seaports po natin. Also, doon po sa mga immigration officers po natin that conducts boarding formalities, sa mga aircraft o kaya po mga barko na inire-report po sa atin ng proper authorities. But because malaki po yung baybay dagat natin, there might be a possibility that these individuals abused yung kalakihan ng baybay dagat natin and did not report to the proper authorities yung pag-alis po nung aircraft or seacraft nila. Ma'am Dana, wala kayo nakuhang information na locally nag-charter siya, umupa siya ng isang pribadong eroplano para ilabas siya ng bansa. And kung halimbawa po, nag-charter siya ng eroplano, pwede ba siyang hindi dadaan sa immigration? Supposedly po, doon sa regular procedure natin, dapat dadaan po yung kanilang local handler for the aircraft should coordinate with the permits for the aircraft. Kasi bago pa po lumipad ang aeroplano, may mga permiso po yan. Yes. Including dun sa yung paglipad po ng aircraft, ilalagay din po yung mga pangalan ng mga sakay ng aircraft na yan. And they undergo CIQ clearance, customs, immigration, and quarantine clearance. Sino po So, ang in this nagsasabit ng ganong data? At It's the kanino local sinasubmit? handler. It's the local handler po for aircraft, for smaller aircraft. Sinasabit mo ito sa CAAP kung hindi po ako nagkakamali for them to issue the flight clearance for the actual aircraft, and then they submit it po to CIQ for approval for processing po kung aalis po ng bansa yung mga tao, kung may tao po sa loob. Kung barko naman po o kaya watercraft, yate, ganun din po yung procedure. Meron din po port authorities that give approval for the exit of the yate or bangka. And nag-undergo din po supposedly ng CIQ clearance yung mga individual na nandoon. Okay, so ibig sabihin ang leading to the point na lang tayo na hindi siya dumaan sa immigration kung nag-charter siya ng plane o kung siya dumaan sa dagat, hindi rin siya dumaan sa immigration protocols or requirements, hindi ba, Ma'am Dana? Yes, it seems like it po at ito yung inabuso nitong si Mayor Guo and her cohort. Cohorts, meaning Merong may mga kasabwat siya tumulong. na nagpalabas sa kanya ng bansa. Definitely po, kasi kung ganito po ay iiwasan nila yung immigration inspection. Alam nila yung mga weak points na pwedeng daanan po nila, yung mga lugar kung saan hindi po sila madedetect ng local law enforcement agencies. Kasi kahit yung mga baybay dagat po natin, Yes. may mga bantay po yan at may mga rumoronda po ng mga government agencies in charge of watching the Philippine waters. Oo. So they abuse this po at maaring merong kasabwat ito. Ang kasabwat to, maari bang merong taga-immigration din? Yes, nagkakaroon ba kayo ng investigation doon sa puntong yon, Ma'am Dana? Hindi po natin inaalis yung posibilidad na yan as well as other private or individuals po under the government. Doon po sa ating investigation, malawak po yung ginagawa nating investigasyon. Dahil inaalam po natin, nagbabacktrack po tayo doon sa dinaanan nitong si Mayor Guo kung paano po siya nakalabas ng bansa. At from there, malalaman po natin kung sino yung mga individuals responsible in that area. Ma'am, Okay. gusto kong kumpirmahin yung sabi niyong counterpart ho ninyo, nagsabi na nakarating ng Kuala Lumpur, tama ho ba? Yes. Okay. Ano ho ang July sakay? 16 po. July? July 16, yes. July 16 hindi July nakarating po. July 16, hindi July 18. July 16 po, nakarating po siya ng Malaysia. And then, after that, July 21, siya po ay nagpunta ng Singapore with Sheila Leal Guo and Wesley Leal Guo.
Yung Indonesia po. Indonesia po, yan ang latest development. August 18, the other day lamang po, napag-alaman na siya po ay nag-travel to Indonesia. Okay. Pero ganito balikan lang. ko lang, partner. Okay. Balikan ko lang. Yung sa Kuala Lumpur, ano ho ang impormasyon, anong sakay niya papunta ho ron? Ang nakalagay po, medyo meron po kasing disconnect doon sa nakalagay doon sa nakuha natin sa counterparts natin. There was a flight number indicated there, but the flight number is not a flight from the Philippines to Malaysia, but rather a flight from Malaysia out of Malaysia, palabas po ng Malaysia. So there was a disconnect in the data. That's why inaalam po natin kung paano talaga yung means niya ng pagdating doon sa bansang yon. Because from there, we would be able to backtrack kung paano siya nakarating doon. Para Galing lumalabas, Malaysia? in Malaysia, out Malaysia siya? Yes, yun po yung nakalagay na weird. flight number doon sa data na nakuha po natin from our counterparts. Isang flight number lang po yung meron Yes. dito. Yes po, isang flight number Same lang. And aircraft? it was outbound. It was an aircraft po, but it was outbound, palabas po ng Malaysia. Palabas My ng goodness. Malaysia. May parang ang lawak ng kanyang hindi kaya sinundo pa siya. cohorts, no? papunta ron. Hindi sinundo siya. Galing Malaysia yung chartered flight. Tapos bumalik Malaysia. Ganun ba? It was an arrival record po kasi. So supposedly the flight or the information there would be referring to craft that are aircraft or seacraft that are coming inside, papasok po ng Malaysia. But doon po sa record, palabas po ng Malaysia yung data despite it being an arrival record. Opo. Parang mas malalang misteryo yun, Ma'am Dana. Bang klase. Pero Diba, no? ang gamit niya ho, Marami pong misteryo ito, biyaheng ito. ang gamit niyang pangalan, Alice Guo. Yes, ginamit po niya ang kanyang Philippine passport. We were also able to confirm with the counterparts natin in different ASEAN countries. Na yun po ang ginagamit niya doon sa pagtalon-talon niya sa mga bansa. Sa Singapore, ang gamit niya rin po ay passport niya as Alice Guo. Pati dito sa Yes. latest na August 8 ba to? Yung sa Singapore, Indonesia po? Yes, Philippine passport po ang kanyang gamit. Parang it seems na hindi siya nagtatago. Talagang ginagamit niya yung official passport niya as Alice Guo, Ma'am Dana. And yet, nakalusot sa ating lahat hanggang August 8. 18. Makarating siya ng 18 ba? Indonesia. Sa tingin po natin, wala siyang ibang magagamit na pasaporte kasi wala po siyang valid na Chinese passport dahil expired na po yung kanyang huling recorded na Chinese passport. And ito pong kanyang Philippine passport is still valid and has not yet been cancelled. So nagagamit niya pa po pag tawid-tawid ng bansa. Opo. So base sa immigration update ho ninyo, nasaan ho si Mayor ngayon? Si Mayor Alice Guo. Sa atin pong pagbantay sa ating mga counterparts, intelligence information natin, nalaman po natin na nasa Indonesia po siya ngayon. Tumawid po siya doon from Singapore the other day po, August 18. August 18. Pag halimbawa po, na-cancel ang passport as Alice Guo nitong si ex-mayor, hindi na siya makakabiyahe without any such document, hindi po ba? Automatic po yan. Siya ay may kukonsidera na illegal alien dun sa bansa po kung nasaan siya. And therefore, dahil undocumented. And can be he will deported. Yes. Pwede na pong i-deport yan pabalik po ng Pilipinas. Pwede palang mag-move at Pwedeng, humingi ang Senado oo. na makancel ang kanyang pasaporte dahil may a standing warrant of arrest pa po ito galing sa Senado eh. Yes, Alright. that's always a good possibility po. Okay. Ako lang, sa ngayon, ano ang silbi ng lookout bulletin dito sa atin, doon ho sa Indonesia? Sa atin po, ang lookout bulletin is limited lamang dito sa Pilipinas. And it's more for monitoring the movements of the individual but not really used to hold or stop the travel of individuals. Even- so ngayon po, wala pa po siyang hold departure order na ini-issue po ng korte. Even po yung may nagtatanong dito, actually gray area ito, Ma'am Dana, yung may standing warrant of arrest siya galing po sa Senado, hindi po yung sapat na siya ay i-hold dahil nga walang court order galing sa korte. Kung siya po ay may warrant of arrest, that can be an option po, that can be used rather to hold the individual and turn them over to the appropriate authorities. But from my understanding po, it was issued after this individual left already. That's So naunahan pa pala Naunahan. ni Alice Guo ang Senado sa Kasi- issuance ng arrest warrant sa kanya. Yung arrest order na Kasi ilabas July July 13. 16. July 13, andito pa siya. July 13, oo. July 16 siya umalis, hindi ba, Ma'am Dana?
Yes, doon po sa Oh. record natin, July 16. Naunahan lang na, hindi, nauna ang Senado na mag-arrest, issue ng arrest warrant, kaya lang hindi siya agad nahuli. Di ba? Pinuntahan pa siya ng Sergeant at Arms, hindi siya nakita. Wala, hindi nakita. Okay. Correct. Ma'am, may impormasyon ba saan ho siya galing pala kanina para malinaw? Before going to Kuala Lumpur, saan lumipad galing yung eroplano? Hindi pa po malinaw kung saan po yung actual na ginamit niya na informal port dito sa bansa. So yun po yung binabacktrack natin. But ang last sighting niya was somewhere up north ng Pilipinas. Sa bandang norte po siya huling nakita here in the country. Saang norte, ma'am? Which part of the Norte? country sa north? Bandang saan na ba yun? Bandang lagpas pa po ng Tarlac yung dinaanan dito niya. lang. So yun po yung mga dinaanan niya. Lapit-lapit Norte lang. lang po. Lugar niya. Oo. Yes. Yun. Pero, po sa area. Pero may possibility na halimbawa, nag-southern backdoor siya, from there nagbarko siya, and somewhere sa sinundo o nag-charter na siya ng eroplano para makapasok ng Malaysia. Pwede na po yun. Pwede na pong mangyari yun Yes. na nagtawid dagat siya Kasi to ma'am, be able to yan yung escape ginagamit authorities. na ruta, Weng, Ma'am Southern. Dana, mga kapuso, nung mga biktima ng human trafficking, going doon sa mga scam hubs sa labas ng Pilipinas. Yan po Yes, yung yes. ruta ay ina-account ng mga biktima ng human trafficking, yung southern backdoor na yan. At ang lusutan din nila Malaysia muna. Yes, tama po kayo dyan. Diba? Okay. Kailan daw nalaman ng immigration na umalis na si Mayor Goo? Nalaman po natin to nung the other week, nung Thursday. Thursday. But the information was really vague pa po since sa ating record, wala pa po siyang departure sa bansa. That's why nakipag-coordinate po muna tayo with the appropriate agencies to confirm yung kanyang ruta. And up to the other day po, yung latest development is we saw na siya po ay nagpunta ng Indonesia before po tayo nakapaglabas ng information about it. Wala na kayong impormasyon kung may kasama siyang umalis ng bansa? Oo, doon sa kanyang biyahe. Oo. Sa ngayon po, wala pa po tayong information about that. But what we know po is kasama niya po yung Sheila at saka yung Wesley, as well as si Cassandra Leong. Nagkita-kita po sila sa Singapore. And then now, they are all traveling together in Indonesia. May nakikita kayong may proteksyon na malaki itong si Alice Go, kaya niya po nagawa ito, Ma'am Dana. Hindi po natin naalisin yung posibilidad na yan. Malaki pong posibilidad yan because they have the means. May kapasidad sila, may kakayahan po sila. Mukhang meron silang pera para mapagalaw po lahat ng makinaryang ito. Very easily, they're able to secure mga sasakyang pandagat or eroplano po. So, yan po ay hindi malaking, it's a big possibility also. Last ko na lang po. So where do we go from here? Alam na natin, natutunto natin kung asan siya. What else can we do para po siya mapabalik ng Pilipinas? Yes, ang next po natin is kung makakansela po ang kanyang travel documents, then the person will be repatriated. Ibabalik po yan dito sa Pilipinas kapag wala na po siyang valid travel document. But we're continuously monitoring yung movements niya out of the country to see po kung saan pa siya mga bansa pupunta. Baka naman makapagpagawa siya ng ibang pasaporte, ma'am. Then wala na siya sa lookout natin. Ibang pangalan naman. Oo. Thankfully po, close yung coordination natin with our counterparts. So kapag may mga ganito pong movements and may mga activities po ang mga persons of interest, nakakakuha po tayo ng information about it. Okay. Ma'am Panghuli, Dana, ito lang. go. Yung eroplanong gamit, wala ho tayong habol doon, no? Sa chartered plane? Kung siya po ay inasistehan illegally, then pwede po natin kasuhan lahat yan ng criminal case for facilitating the illegal travel of an individual. Identified yung airline. Yung air na Aircraft, ginamit, yung oo. aircraft. Kung ma-identify po natin, yes, kailangan po ma-identify natin yan upang makasuhan po natin lahat. Kasi ito po ay isang malaking kalokohan na ginawa na naging problema po ng napakarami sa atin. And I think kailangan humarap po sa hustisya nung kung sino man po ang nag-facilitate ng travel na ito. Okay, Ma'am Ma'am Dana, Dana, kami maraming po'y- salamat po sa mga Salamat, impormasyon ibinigay salamat. ninyo ngayong umaga. Anytime po, welcome. Thank Good you, morning. ma'am. Thank you. Si Ma'am Dana Sandoval ang Tagapagsalita ng namroblema Bureau of rin sila. Immigration. Namroblema kasi yung